Ito ang mga larawan ni Abu Bakar Pagayaw na may mga alias din na Jing at Karyo sa isinagawang inventaryo ng Cotabato City Police sa nakuhang granada sa kanya matapos maaresto kasama ng PNP Intelligence Group sa Barangay Bagua. Ang 28 anyos sa si Pagayaw, miyembro ng Ansar Khalifa Philippines na pinamumuno noon ni Jaafar Magid alias Commander Tokboy. Inaresto siya sa bisa ng Martial Law Warrant of Arrest No. 2 tungkol sa mga taong may koneksyon sa mga kalaban ng pamahalaan na nagsasagawa ng pagpatay, kidnapping at pagpapasabog kaya sa Marawi at iba pang parte ng Mindanao. He said to be one of the masterminds of the Rojas Night Market Davao City bombing last September 2, 2016. Hindi pa kinukumpirma ng AFP at PNP kung kasama ba si Pagayaw sa mga nagpasabog sa Rojas Night Market sa Davao City noong September 2016 kung saan nasa 14 ang patay at higit 70 ang sugatan. Kaliwat kanan ng checkpoint papasok ng Cotabato City dahil sa paparating na plebisito ukol sa Bangsamoro Organic Law. Lalo't bago ang bagong taon, dalawang namatay sa pagsabog sa isang mall sa syudad, habang isang lalaki naman ang courier umano ng IED ang napaslang nito lang January 11. Nagsagawa ng Peace and Order Coordinating Conference sa mga sundalo, pulis, taga-COMELEC at iba pang stakeholders para sa gaganaping plebisito sa Lunes. Ipinakilala na rin ni Attorney Muhammad Omar Samama si Attorney Romel Rama na magiging bagong election officer ng Cotabato City para lamang sa pagdaraos ng BOL. So gusto lang namin pakita na we will remain neutral. Yun lang naman yung message ng aming komisyon. Mas maraming mga pulis pa ang dumating sa Cotabato City para sa karagdag ng seguridad para sa plebisito sa Lunes. Sa Parang Maguindanao, mahigpit din ang pinatutupad na checkpoint. Ang ARMM Police, nagpulong na rin ang mga pinuno. Tuwing may eleksyon, hindi na bago ang karahasan sa ARMM. Bukod sa Ansar Khalifa, nasa ARMM din ang Abu Sayyaf, nalalabing galamay ng Mountie ISIS at iba pang lawless elements. Kaya naman nasa 1,000 pulis daw ang sinanay ng COMELEC para maging bahagi ng BEI. So far naman, we are doing our best na walang mangyayari, walang incidenteng ganyan that will arise during the process. Kaya nga nakalatang lahat yung checkpoints natin. Ian Cruz, GMA News.